everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng easy saving from GCash app. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips at tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So eto yung easy savings ko sa Cebuana, na kung saan nabuksan ko lang ito gamit ang GCash. Ang kagandahan nito ay meron itong libreng insurance at mataas yung kitain ng pera mo, up to 3.5% per annum. Pwedeng magbago ito, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Mas mataas ito kaysa sa traditional bank at pwede mo itong ma-open gamit lamang ang GCash app. So, una natin gagawin kapag nakapag-login ka na sa GCash app, meron ditong tinatawag na GSave. So, dito sa GSave, pwede kang mag-open ng iba't ibang bank account katulad ng Cebuana, CIMB, BPI, Uno Bank, at Maybank. So, for this video, Cebuana yung ating i-explore, na kung saan meron itong libreng insurance at mataas yung interest rate niya. So, itap mo lang itong Cebuana Bank at ito yung makikita mo. Dahin mo lang mag-load at makikita yung page na ito. After that, i-click lang natin itong I agree. Yung mga information kasi sa GCash, katulad ng pag-verify mo ng account, yung nationality, place of birth, email address, birthday, at marami pang iba ay mapo-forward na yon from GCash to Cebuana. Katulad ng sabi natin kanina, ngayon ay 3.5% yung interest per annum or per year. Ibig sabihin, kumikita yung pera mo habang iniipon mo. At yung minimum deposit lang ay 1 peso lang. So dito, initial deposit, 0. Makakapag-open ka na dito ng bank account. At dito sa maintaining balance, 0 din. Ang interest rate is 3.5% per annum. Pwedeng magbago. Ang dormancy naman niya ay matagal. Kailangan po 2 years. Meron kang gawing kahit isang deposit or withdraw para hindi ma-consider na maging dormant yung account mo. At sabi dito, pwede kang makakuha ng hanggang 300,000 pesos na accident insurance kapag nag-open ka ng bank account. Proceed tayo sa next page. So, ito yung makikita mo. I-click lang natin itong OK. Makikita mo lahat ng mga information mo, katulad ng pangalan, birthday, mobile number, at email address. So, again, ito yung information na meron ka sa GCash. I-check lang natin itong ECC Savings Terms and Condition and Data Privacy Policy, and also the consent na din. And then, click natin itong continue. So, sa basic info, meron itong 4 stages. So, una, gender. Meron ditong TIN, SSS, GSIS number. Optional lang ito, pwede mong i-leave as blank. So, dito, account opening purpose. Ano yung purpose mo? Bakit nag-open tayo ng bank account? So, pipili lang kayo dito ng purpose, kung ano yung purpose ninyo. So, sa akin, ito na lang investment or insurance. So, kapag okay na, nakompleto na yung mga information, i-click lang natin itong next. Dito tayo sa source of fund. Pipili lang kayo dito ng inyong source of fund. So, sa akin, itong salary, wage, or commission. So, depende ninyo kung ano yung pinanggagalingan ng income ninyo or ng inyong pera. So, dito sa employment status, merong employed, self-employed, at unemployed. So, sa self-employed, ilalagay nyo dito yung name of your business and nature of your business. Para naman sa employed, pareho din, name of employer and nature of work. So, sa nature of work, ito yung pagpipilian. Then, click natin itong next. Nandito na tayo sa third page. This time, yung address naman natin. Kung ano yung inilagay ninyo na address sa GCash ninyo, yun yung magre-reflect dito. At ilagay ninyo dito yung inyong barangay. And then, after that, i-click natin itong next. Last stage na. Merong mga question dito. Yes or no lang ang isasagot. Are you citizen of the United States? Are you a United States
permanent resident card holder? Are you politically exposed person? So, kapag meron kang kamag-anak or related ka ba sa mga political person na may posisyon sa gobyerno, mapa-local or international. Select nyo lang dito yung answer ninyo, and then after that dito, so what is junket operation business? Ito yung kinalaman sa casino. Dito, what is high risk jurisdiction? So, ibig sabihin dito, nakatira ka ba sa area or sa nation na mataas yung risk sa money laundering or sa terrorist financing or financial crimes. So, lahat sa akin, i-click ko itong no, and then, ayan, congratulations! Open na yung account natin sa Cebuana or sa Easy Savings account via GSave. So, ito agad yung makikita ninyo at merong account number dito. Pwede mong gamitin kapag mag-transfer ka ng pera from other bank to Cebuana. Pero kapag GCash to Cebuana, piliin nyo lang yung deposit dito. Kapag Cebuana to GCash, piliin nyo lang itong withdraw. So, kapag dito tayo sa deposit, ilalagay mo lang yung GCash number dito. Nililipat ko siya papuntang Easy Savings. Ilagay nyo lang yung amount. And then, kapag okay na, makikita niyo dito na successful yung pag-deposit. So, meron na ako ditong total balance na 10 pesos. And then, dito sa recent transaction, meron nakalagay dito na deposit at yung pera natin na inilagay. So, kapag nag-withdraw ka naman from Easy Savings to GCash, ilagay mo lang yung amount and then click next. So, dito naman tayo sa profile at makikita niyo dito yung updated na interest rate. Pwede itong magbago, that's why check nyo yung profile niyo para makita ninyo yung inyong interest rate na ino-offer nila. Meron din silang FAQs. Pwede nilang sagutin lahat ng mga tanong mo. Pero kapag meron ka pang mga question na hindi kasama sa FA question, pwede ka namang mag-contact sa support center nila. So, yan po kadali kung paano mag-open ng Easy Savings sa Cebuana gamit ang GCash app via GSave. So, gamit lamang ang phone, gamit ang GCash app, pwede ka na mag-open ng bank account. So, ito lang po yung mga tips at paraan kung paano tayo mag-open ng Cebuana bank account gamit ang ating GCash. So, dito lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!